Forgive! Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa iyo. Can we take it? Aminin, kapag naiisip pa lang natin yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ng ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Diba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng pine-prepare ko. Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, naku, bigla akong nakakita sa FB, naku, yung kandidato sa senador, nainis ako. Kasi ang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko, si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa bunganga niya. Foul talaga. Parang hindi nag-aral. Huwag kayong magmarites. Si ano yun? Huwag ganun. Kasi nga, eto yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, Lord, ito ba yun? Ito ba yung mamahalin ko? And suddenly, parang naisip ko, sumasagot si Lord, totoo. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin ang kandidatong ito ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya? Kaya mo? Hindi! Yun ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya mo. Mahirap po ito, ha? Mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality ni David. Ang sabi niya sa ating first reading, sana nag-catching ninyo. Ang sabi niya dito, for the Lord rewards those who are faithful and just. Ginagantimpalaan ng Panginoon ang taong tapat at matuwid. Yung hindi humihilig sa pagkakasala, anuman ang mangyayari. That's it. And mind you, yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just, hindi basta-basta. Kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti na gawa, pleasing to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ni God. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun. Sabi ko niya sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan yun. Because that is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa iyong, patawarin mo na, anong sinasabi mo? Diyos ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayong kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Hindi sinasabing, to share is divine. At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga, ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5:48. Dito ang sabi, be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mong maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas magiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi kalabisang sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta. Ito'y malulubos, ito ay aagos, siksik, liglig, at umaabaw pa. And then it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansang ito. Kapag magpatawad ka,
ng nagkasala sa iyo in the context lalong-lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Maniwala ka. Pwedeng dahil sa pagkapatawad mo sa mister mong nagkasala sa iyo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero to eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa iyo, patawarin mo yan, magbabago yan. Sigurado ko. Halimbawa, nagkamali lang ng minsan ng misis mo, patawarin mo. Mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya. Paano kung sa pagpapatawad mo, mas magbago nga yung tao? Paano kung sa pagpapatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa isang kapamilya mo, hindi man maibalik yung dati, mas-save man lang yung natitirang kaunti hanggang huli? Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagpapatawad mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi punong-puno na ng galit ito. Ito. I-gets nyo to, ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talagang yung sinaktan ng masaklap. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may kuman. Sino yung may kuman? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sinong madalas na may kuman? Yung ayaw magpatawad at sinusunod lang lahat. O sige, ayaw niya magpatawad. Sige, okay lang. Huwag nating i-pressure. Yung nagbibigay, yung matinong magulang, yung faithful na magulang pero niloko, yung provider, yung nagsusustentong anak, yung tumutulong sa kapatid, ito yung may kuman. Ayaw mo na, huwag nating i-pressure. Kasi siya yung nasaktan eh. Siya yung nagbibigay. Do you guys that? Kaya hindi rin makapag-move on ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may command, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos niloko ka, sinaktan ka, sinaktan ako eh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag niyo lang hilingin sa akin, patawarin ko ito. Do you guys that? Kasi sobra na yun eh. Sobra yung ginawa niya. Hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag yun lang hilingin, patawarin ko siya. Kasi ako'y nasaktan talaga. Masyado na. Kapatid, ito, nang magturo sa atin ng panalangin ang Diyos na si Jesus, ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God would be like, bibigyan ko na lang kayo ng pagkain nyo araw-araw, pero yung patawarin ko kayo araw-araw, ay, that's too much to ask. Kapatid, kaya ko sinasabing when we forgive, mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi ibinibigay mo lahat-lahat. And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. And it will be very pleasing sa mga taong nakakaalam ng iyong hirap. Kasi alam nila, si mama nagpatawad, si kuya, si ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ito, kundi para sa aming lahat. They will be very proud. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Forgive. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na yan. Alam na nating lahat marahil na hindi masamang magalit. Sapagkat ang galit ay isang emosyon. Natural ito sapagkat pati ang ating Panginoon ay mayroong ganito. Nagalit siya sa templo, kung natatandaan po natin ito. Basta maliwanag lamang ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. If you're angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath. So huwag nating hahaluan ng kasalanan ang galit na ating nararamdaman. Paano nga bang nahaluan ng kasalanan ang pakiramdam na yan? Well, para sa akin, ano nga bang kasalanan? Ang kasalanan ay kapag we turn away from God. Kapag
sa sitwasyon na ating pag-uusapan. Kapag pinagpapalit natin ng Diyos sa galit natin, at kapag pinapalitan natin ang Diyos dahil sa galit natin. Let me dwell on that. Una, kapag pinagpapalit natin ang Diyos sa galit natin. Ito yung tungkol sa mga galit na kinikimkim. Halimbawa, inargabyado ka, niloko ka, sinaktan ka, pinaasa ka, hindi binayaran ng pagkakautang sa'yo, nakaw! Ikimkimin mo yon. At po pwedeng maka-apekto yon sa relasyon mo sa Panginoon. Kasama na po dito yung mga pangit na po pwedeng mangyari sa buhay natin. Natanggal sa trabaho, nalugi ang negosyo, nagkasakit, namatayan. Kasi it can create bitterness. And bitterness is also a form of anger na po pwede rin nating makimkim. Yang anger na yan, yung bitterness na yan, can greatly affect our relationship with God. Darating ang araw, kapag inibak natin ang anger at bitterness na yan, pagdududahan na natin siya. Ang kapangyarihan niya, fair nga ba siya? Nakikinig nga ba siya? Makapangyarihan nga ba siya? Nagmamahal nga ba siya? Mabuti nga kaya siya? To the point na, ang Diyos na ang sisihin natin sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Wag naman sana, because that's not fair. Natutuwa ako sapagkat kamakailan meron po sa ating nag-donate kahit namatayan siya ng kanyang minamahal na anak. Meron din po sa ating nag-donate kahit naging matumal daw ang negosyo niya. At kamakailan, meron din ako nakausap, nag-donate po sa atin kahit meron siyang malaking problema sa pinagtatrabahuhan niya. Kasi nagtatrabaho siya sa bangko. Alam ko at feel ko yung honesty ng babaeng ito. Nawala yung pera dun sa lugar niya. So masyadong malaki yung pera, sigurado niyang may kumuha o may hindi nakapagbalik sa kanya. At one point, naisip daw niya, Lord, totoo po, itutuloy ko yung pagdodonate ko kapag nakita na yung pera na hinahanap ko. Kasi po, napapagbintangan ako. I don't know kung hanggang ngayon ay hindi pa solve yung kaso. But the thing is, nag-donate pa rin siya kahit meron siyang kinakaharap na problema. Sana po, napansin po niyo yung play of words. Nag-donate kahit namatayan ang anak, nag-donate kahit naging matumal ang negosyo, nag-donate kahit nagkaroon ng problema sa trabaho. So, ibig sabihin, kahit may pangit na nangyayari, hindi yun nag-prevent sa kanila na gawin ang mabuting iniisip at binabalak nila. Much more, anumang pangit na nangyayari sa kanilang buhay, pinili pa rin lang, hindi magstay sa pangit na karanasan, kundi harapin pa rin ang may pag-asa at pagmamahal ang kinabukasan. It should be that way. Mga kapatid, ang puso po natin ay trono ng Diyos. Siya lang dapat ang nandiyan. Wala siya dapat karibal dyan. Huwag na natin siyang papalitan dyan. OA mo naman, Father. Galit lang. Papalitan ko na ang Panginoon sa puso ko. Well, of course, masasabi mo, na hamak naman siyempre mas matimbang ang Panginoon sa anumang pain na ating nararamdaman. Pero ibang usapan na po kasi kapag unti-unti nang kinain ng anger at bitterness ang puso na yan. Maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon, do not give the devil a chance to work on you. Kasi kapag nagtanim siya ng anger at bitterness sa puso mo, siya ang magdidilig niyan araw-araw sa pamamagitan ng pagdududa na i-insert niya sa kalooban mo, hindi ka mahal ng Diyos, hindi fair ang Diyos, hindi mabuti ang Diyos, bingi ang bulag ang Diyos. Hanggang sa unti-unti na nitong kainin ng puso mo, hanggang sa unti-unti na nitong maapektuhan ang buhay mo. Natural ang anger, natural na maging bitter, paminsan-minsan na ma-stress, ang mamroblema, ang malungkot o matakot. Pero ang lahat ng emosyong ito, natural man, hindi mo dapat hayaan na ikaw ay masyadong maapektuhan for all these emotions to get
the better of you. To the point na maapektuhan na ang desisyon mo, ang pakikipagkapwa-tao mo, at lalong-lalo na ang relasyon mo sa Diyos mo. Don't get me wrong. Kahit naman ako, kahit paano, mayroon ding share ng mga pangit na karanasan. Please believe me, I feel you. Nakikiramay ako sa iyo. Naintindihan ko ang kalalagayan mo. Ang hirap na pinagdaraanan mo, lalo pa kung ikaw naman ay isang mabuting tao. But please also believe me when I tell you, ano mang pangit na karanasan yan, gaano man kabigat yan, pagsamasamahin man ang lahat ng yan, hindi worth it. Na dahil dyan, ay ang Panginoon ay yung talikuran. Hindi worth it. Hindi sulit. Malaki ang iyong pag-iisihan. Sinasabi ng Bible, anong makakamtan ng isang tao, makakamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Kung po pwede natin i-paraphrase ito kahit paano at iugnay sa sinasabi ko, gaano man karami at katindi ang mga pain na maranasan mo sa mundong ito, again, ibabalik ko, hindi sulit. Kung dahil dito ang relasyon mo sa Diyos ay yung ipagpapalit. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag mong hayaan na manatili ang galit, ang anger at bitterness sa puso mo na i-chipwera na niyan ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung una. Ang pangalawa ay maikli na lang. Kung yung una ay pinagpapalit natin ang Diyos sa galit natin, ang pangalawa ay pinapalitan natin ang Diyos dahil sa galit natin. How do I explain this? Kamakailan yata yun. May sumundo sa akin for a blessing. Nako, nanimala po kayo. Gusto kong agawin yung manibela dun sa nagtatry. Kay Manong, ang bilis namin. Bilis namin. Titignan mo yung rear view mirror. Nako, ang haba na ng pila ng mga sasakyan. Eh kung mapapansin ako ang nandun sa una sasakyan, baka sabihin may prosesyon sa simbahan. Ang baga. Pero matindi yung tunog ng kotse niya. Kaya nga sabi ko, yung kotseng sinakyan ko, 120. 100 yung tunog, 20 yung takbo. Pero dahan-dahan lang. Gusto kong agawin yung manipela kasi yan. Kahit yung bisikleta na overtaken kami. I guess, yun din ang ihayari. Kapag someone hurt us so badly, gusto natin gumante. Pero siyempre, hindi ko po pwedeng ilagay sa aking mga kamay ang bagay na yan. Lord, bahala ka na sa kanya. Pero, Lord, ang bagal-bagal mong mag-drive ng hustisya. So gusto ko nang agawin sa iyo ang manubela. Ilalagay ko na ang batas sa aking mga kamay. Ako nang maninira sa kanya. Ako nang hindi magmumura ang Diyos. Mumurahin ko na siya. Gagawin ko na ang dapat kong gawin to get even upang makapaghiganti pa sa kanya. Kapatid, hindi po pwede yun. Sapagkat hindi ka naman Diyos. Tandaan po natin, kapag tayo nagpapakabuting tao at meron sa ating nananakit na tao, nagkakasala siya hindi unang-una sa atin kundi sa Diyos. Ang dinidisobey niya, hindi ang kautusan natin kundi ang kautusan ng Diyos. Kaya dapat siyang managot hindi sa atin kundi sa Diyos. Ay, bahala ka, sige. Kapag ilalagay mo ang paghihigante sa iyong mga kamay, baka at one point sabihin ng Panginoon, sige, ikaw na. Ikaw na gumawa. Marunong ka pa sa akin. Anong sabi ng Bible? Vengeance is not yours, it is mine. Ako ang gaganti sa iyo sa aking paraan. So kapag ikaw ang siyang naghihigante, isipin mo, nagkakasala ka na, na-stress ka na, dinideprive mo pa ang Diyos na gawin ang magandang balakin niya upang ang nagkasala sa iyo ay maparusahan talaga. Tandaan mo kapatid, maniwala ka, mas mainam na ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Sinisigurado ko sa iyo na ito'y marirealize ng taong naka-offend sa iyo. So brothers and sisters, let go and let God. Ang hirap maghiganti. Kasi madalas kapag ikaw'y naghihiganti, nag-i-effort ka, not just to get even kundi upang to inflict a harm in whatever way possible na mas matindi kesa sa ginawang sakit sa iyo nung nagkasala sa iyo. Mas may stress ka.
hindi ka lang nagkakasala dito, mas mamumroblema ka pa. And who knows? Sino nagsabi sa'yo na kapag nakapaghiganti ka, ay magiging masaya ka na? At sino rin nakakasigurado na kapag naghiganti ka sa Kanya, hindi rin siya maghihiganti sa'yo? It's a vicious cycle of paghihiganti sa isa't isa. Let's go and let God. Hayaan mo siya. Besides, ang mahalaga, sa pangit na nangyari sa'yo, natuto ka. Yun ngayon ang babaunin mo sa kinabukasan na may bagong pag-asa. Ang buhay naman ay hindi lamang tungkol sa kanila. Much more, hindi ito tungkol sa anumang nagawa nila. Ang buhay ay higit pa sa lahat ng yan. So wag mong isugal ang mga magaganda mo pang pwedeng maranasan dahil sa iyong mga pangit na karanasan na hindi mo naman nga kasalanan. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Isa pa, ano man ang pangit na ginawa sa iyo o sinabi sa iyo, lalo pat kung ikaw ay innocent at nagpapakabuting tao, hayaan mo sapagkat hindi naman nun talaga sinira ang buhay mo at hindi naman nun talaga sinira ang magagandang plano pa ng Diyos para sa iyo. Maaaring yun ang feeling nila, sila ay panalo, pero sa loob-loob mo, dahil malinis ang konsensya mo at wala ka namang ginaargabyadong tao, alam mo na tuloy ang buhay mo. At tulad ng ating Panginoon Jesucristo, maaaring sa panahon ng mga Hudyo, maging ng mga Romanong nagpako pumatay sa kanila, sa Kanya panalo sila. Pero yun ba ang pakiramdam ni Jesus? Hindi. Kaya nga siya pa ang humingi ng kapatawaran para sa kanila. Sapagkat para kay Jesus, walang nawala sa Kanya, malaki ang nawala sa kanila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Lalo pat sinabi ng Panginoon sa bandang una ng mabuting balita, ang kabanalan natin ay dapat mag-exceed sa kabanalan ng mga Pariseo at Eskriba, na kung ilalapat nga po natin sa ating pinag-uusapan, dapat ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi maging sa level lang ng emotion. Ibig sabihin, whatever happens, maganda man o pangit na sitwasyon, manatili tayo nakakapit sa Panginoon. Yun ang tunay na kabanalan, yun ang kabanalan na totohanan at pangmatagalan. Amen.